Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes Santo, araw ng paglilinis sa Panginoon, ngayong Holy Week, March 31, 2026. Tayo pa ay magpapatuloy sa ating Lenten Specials sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Tayo po ay ngayong Holy Tuesday atin pong talakayin ang otoridad kung saan meron si Jesus ngayong Martes Santo. Tayo po ay samahan niyo ako sa pananalangin sa Panginoon. Dakilang Ama na sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa araw-araw na aming mga buhay. Maraming salamat po at may pagsasaluhan kami ngayon sa salita nyo, nagagaling sa inyong banal na salita ng Diyos. Nawa po ang pag-aaralan po namin ito ay makatulong sa aming spiritual na pamumuhay, kaya hindi lamang po bilang tradisyon ng pagkatawang Kristiyano, subalit maisa pumuhay po namin ito habang kami nabubuhay. Tulungan niyo po ang bawat isa na matuto, tulungan niyo po ang bawat isa na may apply ito sa aming buhay. Ito ang hilig sa Panginoon Jesus. Amen at amen. Ngayon pong banal na araw, siyempre ko patuloy po tayo sa ating pinag-aaralan. You don't know what an AI work management? Ang pagtutuon natin ng pansin ay ang turo ni Jesus at pagmamalasakit ng ating Panginoon, kung saan pinakita niya ang kanyang otoridad. Ang pamaganda ating pag-aaralan ay ang otoridad ni Jesus, paghahanda sa puso ngayong Martes Santo. Ito lamang po yan sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry or CW. Titag natin Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Ito pong pagsama-sama natin sa pananampalatayang ito ay nabuo lamang tong 2025 nakaraang taon. At he decided to adapt this Lenten season po. Inadapt natin tong tradisyong Katoliko, tradisyong Orthodox, tradisyon ng mga Kristiyano, sapagkat ito pong tradisyon to ay napakagandang pagnilay-nilayan ang ginawa ng Panginoon ng mga panahon. Ang una, ng linggo ng Palaspas, kung saan siya ay nagtungo papunta sa banal na templo. Noong Martes Santo naman, ng Lunes Santo naman ay nang nakapasok na siya sa templo, kung saan pinagpatuloy niya ang pagsita sa mga ngalakal, at kung saan natunghayan din natin ang pagsumpa niya sa puno ng igos. Ngayon naman pong Martes Santo, ikatlong araw sa banal na linggong ito, ang otoridad ni Jesus sa paghahanda ng puso. Ang ating teksto ay matatagpo natin sa Mateo 21, versikulo 23 hanggang 27, at sa Marcos 11, versikulo 27 hanggang 33. Ating pong basahin. Sa aklat ng Mateo, kabanatay 21, versikulo 23 hanggang 27, ito po ating makikita, mababasa. Mateo 21,
23 hanggang 27. At pagpasok niya sa templo ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya nagtuturo at nagsabi, "Sa anong kapamahalaan ginawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Tatanungin ko rin naman kayo sa isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapahamalaan ginawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatuwiran sa kanilang sarili. Nagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, baka nga hindi niyo siya pinaniwalaan. Katapat kung sasabihin sa mga tao na natakot tayo sa karamihan sapagkat hindi kilala ng lahat ng propeta si Juan." At siya nagsisagot kay Jesus at sinabi, "Hindi namin nalalaman." Kanyang sinabi naman sa kanila, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung anong kapahamalang ginawa ko ang mga bagay na ito." Pagpalain po ang banal na salita ng Diyos. Ating pong patuloy sa aklat ng Marcos. Bagong tipan, aklat ng Marcos. Labing isa. 27 hanggang 33. At sila'y nagsiparoon muli sa Jerusalem, at samantala'y lumalakad siya sa templo ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga matatanda, at sinabi niya sa kanya, "Sa anong kapamahalaan ginawa mo ang mga bagay na ito? O sino sa inyo nagbigay ng kapamahalaan ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?" At sa kanila sinabi ni Jesus, "Tatanungin ko kayo ng isang tanong at sasagutin ninyo ako, at aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula sa mga baga sa langit o sa mga tao? Sasagutin ninyo ako." 31. At yan ay pinagkakatiwiranan sa kanyang sarili at sinasabi, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niyang, bakit nga hindi niyo siya pinaniwalaan? Ito pat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay nangatatakot sila sa bayan sapagkat kinilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. Versikulo 33. At sila ay nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, "Hindi namin nalalaman." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sabihin sa inyo kung sa anong kapahamalaan ginawa ko ang mga bagay na ito." Palain po ang banal na salita ng Diyos. Ang Martes Santo ay ang araw kung kailan hinaharap ni Jesus ang mga relihiyosong leader. Yan po yung mga yung panahon ng Israel na yan. Yan po yung mga eskriba, yan po mga saserdote, yan po yung mga taong pare. Sila po yan. Sila po yung mga taong magagaling sa kautusan. Sila po yung mga eskriba. Sila po yung mga pare sa iyo. Sila po yan. O sa makabagong panahon natin, sila po yung mga pari kung saan mataas ang kanilang ranggo, posisyon sa relihiyon at sa estado. Panahon nila kasi, ang forma ng gobyerno po ay teokrasiya sa ilalim ng pamamahala ng Romano, tinatawag na Imperyong Romano. Ay pinahintulutan silang amuno ng ganoon po. Hinarap niya ang mga reliyosong leader na ito sa templo. Ito ay araw ng matinding pagtuturo at pagpapatunay ng kanyang banal na otoridad. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ngayon upang kilalanin kung sino nga ba ang Panginoon natin. Tunay nga ba naghahari siya sa ating mga buhay? Ito po ang pag-aaral natin ngayong Holy Tuesday po. Ang hamon sa otoridad. Ano bang hamon sa atin?
Una, tinanong ng mga punong saserdote si Jesus, sa anong karapatan mo ginawa ang mga bagay na ito? Tinanong siya. Madalas nating questionin ang plano ng Diyos kapag ito ay mahirap na o hindi natin maintindihan. Kapag hindi na natin, pakiramdam natin, hindi na natin gustong gawin, o pakiramdam natin nahihirapan na tayo upang magpatuloy sa pananampalataya. Ngunit ang sinabi ni Jesus ay hindi ba sa salita lamang o hindi sa pananakot, kundi isang otoridad. Sinabi niya, hindi nanggaling ito sa tao kundi sa Ama. Sino nga ba ito? Ang totoong Diyos na buhay. Isinuko na ba natin ang ating buhay? Nagpasya na ba tayo o nagdesisyon na ba tayo na ibigay sa Diyos ang lahat? Anong desisyon natin sa ating trabaho, sa pamilya, sa ating mga relasyon, sa ating asawa, magulang, mga anak? Anong otoridad ni Kristo sa kanila? Ibinigay ba natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kayamanan? O ang ating buhay na ito ay binigay na ba natin lahat sa Panginoon? Pagtuon natin ng pansin ang isang talinghaga mula sa dalawang anak, The Parable of the Two Sons, na mababasa natin sa Mateo Kabanata 21, versikulo 28 hanggang 32. Ating basahin. 28 hanggang 32. Tatapat ano ang akala ninyo sa isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumaroon at gumawa ka nga ngayon sa ubusan. At sinagot niya at sinabi, Ayaw ko. Tatapat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Verse 30. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi at sumagot siya sa sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoroon. Verse 31. Alin baga sa dalawa ang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mga una nga sa inyo ng pagpasok sa karya ng Diyos. The last verse 32. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan, dapat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot, at kayo sa pagkakita nyo nito ay hindi naman kayo nagsisi pagkatapos upang kayo magsipaniwala sa Kanya. Yan po yung nasasad sa parable na yon. Itinuro ni Jesus ang tunay na pagsunod ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Nakita natin na hindi lang sa pakikinig, hindi lamang po sa pag-interest natin sa mga bagay ganyan na kabanalan, kundi ang paggawa po natin, pag-action po natin sa ating napakinggan. Ang reliyon ay walang pagbabago noong unang panahon hanggang ngayon. Ganun pa rin po ang sistema ng pananampalataya natin. May mga taong reliyoso bagamat hindi totoo sa kanilang mga pamumuhay. Kinakailangan ng pagbabago ng puso ng tao. Walang kabuluhan po kung makikinig tayo o magsisimba tayo o anumang gagawin natin kabanalan kung walang tunay na pagbabago. Walang saysay ito kung hindi natin ibinibigyan kabuluhan ang Diyos sa ating buhay. Ang puso dapat natin ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi pwedeng magmukha lang tayong banal pero hindi naman sumusunod sa Kanya. Kailangan natin bantayan ang ating sarili at maghanda tayo sa araw na ito kagaya ng ginawa ni Kristo na siya ay sinusubok ng mga otoridad, ng mga relihiyosong otoridad. Kung anong otoridad ni Jesus? Hindi lamang po ang pag-aalala natin tuwing Holy Week na ito. Ang hinaghahandaan natin, tuwi-tuwi natin, tawag nating pagbabantay sa ating sarili upang maihanda natin ang ating puso sa Panginoon. Ngayon po, kagaya po ng puno ng igos na natuyo nung nakaraan,
Tayo po ba ay magiging ganun din na walang kabuluhan sa buhay na ito? O makikita susumpungan ng Panginoon na tayo po ay mabunga? Ine-expect niya po sa atin na ang pananampalataya natin ay hindi mawala ng kabuluhan, kundi upang bigyang daan ang Panginoong Hesus na maghari sa ating buhay. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos ng gawain ito. Dakilang Diyos, makapangyarihan, mahabag po kayo sa amin, pahabagan niyo po ang aming mga ginagawang hindi maganda at kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po kaming manatili sa pananampalataya. Hindi lamang ginagawa namin ito upang parangalan ng tao anuman o magbakong banal sa iba. Subalit itong panahon upang magnilay-nilay, upang suriin namin ang aming sarili, kung kami nga po ba ay nananatili pa sa inyo. Tulungan niyo po kaming masagot namin ang mga katanungan ng bawat nakapaligid sa amin, mapatunayan sa pamamagitan ng aming mga gawa, sa pamamagitan ng mga binigay niyo sa aming halimbawa at pagsunod namin ang pananampalataya at katotohanan na tagpuan namin kay Jesucristo. Tulungan niyo kaming magbagong buhay, tulungan niyo po kaming sumunod kay Kristo. At tinataas lang namin po ang Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Tulungan niyo po kami. Amen. Amen. Maraming po salamat sa pagsubaybay.